what's up you guys? Welcome back again to my YouTube channel, and for today's video ay gagawa ulit tayo ng isang photo transition tutorial. So kung wala ka pang CAPCUT ay mag-download ka na para masundan mo ang tutorial na ituturo ko sa iyo ngayon. So guys, punta na po tayo sa ating CAPCUT and then punta po tayo sa new project. So ito pong kantang gagamitin natin ay MASHUP at kinakailangan po natin dito ng 14 photos. So maglagay na po tayo. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, add nyo na po. And then after po nyan, ilalagay ko po at sasabihin ko po sa inyo kung anong mga seconds and animation na ginamit ko dito. So, ilalagay ko po sa gilid. So, sa una po, ikakat po natin siya sa 0.9. Cut po natin siya sa 0.9. Yan. And then for the next photo po, ikat po natin siya sa 1.4. Cut po natin siya sa 1.4. Yan. And then for the next photo po, ikat po natin siya sa 2.1. Cut natin siya sa 2.1. Yan. And then for the next photo is 1.2. Cut natin siya sa 1.2. Yan. And then for the next one, cut natin siya sa 1.6. 1.6. And then para sa sunod na photo, ikat natin siya sa 0.7. Yan. And para sa next photo, ikat natin siya sa 0.6. Cut natin 0.6. And then para sa next photo is 0.8. Cut natin siya sa 0.8. Ayan. And then next one is 0.6. Cut natin siya sa 0.6. And then sa next photo ay ikat natin siya sa 1.5. 1.5. And then sa next photo, i-cut natin siya sa 1.9. 1.9. Yan. And then for the next photo, cut po natin siya sa 2.4. Yan. The next one is 2.3. Cut natin sa 2.3. Yan. And then for the last photo, i-cut natin sa 1.4. 1.4. And then after po nyan, pag may nakita po kayong ending, i-delete nyo po siya. So next po ay lagyan po natin siya ng animation. So ang animation po na gagamitin natin sa unang photo ay train 1 po. Hanapin po natin ang train 1. Train 1. So ito. And then for the next photo po is train 2. Next photo po is train 3. Next photo po is train 4. And then para po sa next photo, hanapin po natin ang pendulum 1. Pendulum 1. Hanapin po natin ang pendulum 1. Pendulum 1. So dito po siya. Pendulum 1. So ito po. And then sa next photo po is pendulum 2. Katabi lang po. Yan. And then para sa next photo po, hanapin po natin ang distort right. Hanapin po natin ang distort right. Distort right. Distort right. So ito po, distort right. Asan ang distort right? So ito po. And then para sa next photo po ay distort left. Ayan, katabi lang po, distort left. And then para sa next photo po, ang ginamit po natin dyan ay bisect 1. Hanapin po natin ang bisect 1. Bisect 1. Bisect 1. Asan ang bisect 1? So dito na naman tayo nahihirapan maghanap. Bisect 1. Bisect 1. So ito po. Yan. And after po nyan, next photo po, ang gagamitin po natin sa kanya ay funhouse mirror 1. So hanapin po natin ang funhouse mirror 1. Funhouse mirror 1. Ito. And then para sa next photo po, ang ginamit po nating animation sa kanya ay funhouse mirror 2. Funhouse mirror 2. So ayan. And then for the next photo po ay pirate ship 1. Hanapin po natin ang pirate ship 1. And the next photo is pirate ship 2. And then for the last photo po is yo-yo 2. Yo-yo 2. So ito po, yan.
And after po nyan guys, i-resize po natin siya. Click nyo po itong format. And then punta po kayo dito sa 4:3. Yan. So kung napapansin nyo, hindi po siya magbabago. So kailangan po natin i-refresh yan. Mag-back po muna tayo. And then i-click po natin yung ginamit natin or yung ginawa nating tutorial. So ganyan na po ang nangyari guys. And after po nyan, punta po tayo dito sa overlay. Add overlay. Then sa video, so sa ano nyo lang po makikita ito sa TikTok. I-click nyo po yan. And then, compressing po. Hintayin lang po natin siyang ma-export or ma-compress yung video na or yung overlay natin. Yan. And after po nyan guys, make it sure na hindi po makita yung pangalan. Ayan. And then, punta po tayo dito sa splice. And kahit hindi nyo na po hanapin yung hard, i-adjust nyo na lang po yung opacity sa 65. Yan. And after po nyan, ay punta po tayo sa dulo dahil may excess po siyang name nung pinagkuhanan natin. So, credits to the owner po. Ayan. And after po nyan guys, ay dito po sa may lyrics na O, basta yon, lalagyan po natin siya ng effects. So hanapin po natin sa effects yung flashes. Hanapin po natin yung flashes. So ito po. Yan. And then adjust po natin siya hanggang dulo. Yan. And then that's it guys. And after po, para po i-save, click nyo lang po yung arrow sa taas. And then, adjust nyo po yung kanyang frame rate. So, export po natin. So, thanks for watching and I hope na may natutunan ulit kayo sa ating panibagong tutorial. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay wag mong kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell button for you to be notified sa mga videos na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. And if you are looking for more video tutorials, ay bumisita ka lang sa aking channel dahil marami akong videos na nakahanda para sa'yo. So, salamat rin po sa lahat ng taong nag-subscribe at magsusubscribe pa lang sa aking YouTube channel dahil 2K subscribers na po tayo. So, thank you for watching. Keep safe and God bless.